dating PDEA agent na si Jonathan Morales ay nagsalita na patungkol sa pagkasangkot ni Bongbong Marcos Jr. at Maricel Soriano sa illegal drugs. Kaya naman sa mga minions ni Bangag dyan na hindi naniniwala sa mga payag ni Maharlika o mga pasabog, ito na ang katotohanan na talagang totoong nahuli ng PDEA agent Jonathan Morales itong si Maricel at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa iba't ibang lokasyon. At ayon pa kay Jonathan Morales, ay nakuhanan talaga ng mga litrato ang pagkasangkot ni Bongbong Marcos sa droga. Nakakalungkot lang kung bakit ngayon lang ito nahayag. Tisin sana ang mga tao ay hindi na buhodol at hindi na ito may luklok bilang Pangulo. Kung ito ay pinalabas na noon pa. Kaya minsan nakakadismaya na talaga ang mga kapulisan natin before Duterte's administration. Dahil minsan sila pa ang sangkot sa droga. Malamang ito ay nagkabayaran na. Ito'y panahon sa pamumuno ni Noynoy Aquino na halos lahat ng kapulisan ay sangkot sa illegal drugs. Pati na ang mga mayor noon. Sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na nakafile na ifinail ninyo sa PDEA ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Opo. Nandoon. Nandun. So doon po sa picture na yon, meron silang sinisingot na white powdery substance. Opo. Wow. Wow. Dito sa pre-operation report, sa authority to operate, na ipinakita ko sa inyo. Ito yun mga kababayan, itong may perma yan, pinapakita ko na yung perma, dahil ngayon makakapanayam natin ang PDEA agent. So mga kababayan, paki-share at kailangan malaman ng buong mundo. Dahil nung inilabas po natin, itong mga papeles na ito, ay sinabi ng PDEA agent na AI generated. O ginawa-gawa ko lang. Ngayong moment na ito, hindi ko na patatagalin dahil talagang alam ko, kailangan malaman ng buong mundo kung talagang AI-generated ang ipinakita nating dokumento na si Marcos Jr. ay naging sangkot sa pagsisingot ng ipinagbabawal na gamot o ipinagbabawal na pulburon. I'm just gonna use that word, alright? So ito na po siya. Ang dating PDEA agent, Mr. Jonathan A. Morales. Ayun, sir. Magandang gabi po dyan sa Pilipinas at maraming salamat po sa inyong pagpaunlak sa akin at sa kaibigan ko nga nag-connect sa inyo. Thank you so much po at pinagbigyan nyo ito. Bago ang lahat, kayo po ba si Jonathan Morales? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si dating PDEA agent, Jonathan Morales. Okay. Sir, gusto ko lang i-identify nyo itong firma ninyo sa dokumentong hawak ko. Kung nakikita po niya, yan po ba ay firma nyo, Mr. Jonathan? Opo, pangalan ko po yan at firma ko. Okay. So bago niyo po sagutin itong mga dokumentong ito, for sure excited ang mga Pilipino, nakilalanin muna kayo. Kayo po ay dating PDEA agent. Kailan po kayo nagsimulang magtrabaho sa PDEA or kung dati ba kayong pulis? Pakibigyan niyo po kami ng background ninyo, sir. Dati po akong pulis. At ako ay na-recruit sa Philippine Drug Enforcement Agency ni dating PDEA Director General Junicio Santiago noong 2009. Okay, 2009. So nagsimula kayo sa PDEA 2009. Hanggang kailan po kayo, from 2009, kasi I believe wala na po kayo sa PDEA ngayon, di ba? Ilang taon po kayo nagsilbi sa PDEA? Bali, humigit kumulang sa 5 taon. 5 taon. Anong year? So, 2009, 10, 11? 2013 po ako nawala sa PDEA. Bali, napag-initan po ako doon. 2013 kayo nawala sa PDEA. So, 2013, napag-initan kayo.
Isulat ko lang po muna, mamaya na natin i-discuss kung bakit kayo napag-initan, ano? Gusto ko po kayo munang kilalanin, okay? So, before po ba kayo sa PIDEA, saan po kayo galing na sektor ng, private practice? Saan po kayo dati galing? Bali, investigador po ako sa PNP noong araw. Nung ma-recruit ako sa PIDEA, gawa ng nagkaroon ng vacuum nung panahon na nire-recall yung mga ibang law enforcement units sa PIDEA noon. Kaya isa ako doon sa na-recruit ni Gerald Santiago para maging ahente doon sa PIDEA na. Naging hepe ng investigation ng Intelligence and Investigation Service. Okay. So, Opo, yan po yung pre-operation report na isa sa mga tawag dito, alam na nung PIDEA Manual of Operation bago magsagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. okay. So, ito po ay dated March 10. Alright? Familiar po ba kayo dito sa mga dokumentong ito? Yan po yung yung cover letter doon sa ginawa kong pre-ops at saka yung authority to operate para po doon sa aking boss. Okay. So, ito po, sir. Familiar kayo dito? Kasi may perma Yan po yung authority to operate. Nakalagay po dyan yung yung mga vehicles na gagamitin para doon sa operation. Okay. At saka yung duration ng operation. So, sir, sa makatuwid, ito pong mga dokumentong itong hawak ko ngayon na ipinakita sa inyo na may perma nyo, hindi po siya AI. Ano po ang ibig nyo sabihin doon sa AI? Artificial Intelligence Hindi ko ako pamilyar generated sa mga ganong okay. Okay, sir. So, kasi po, nung inilabas ko po itong mga dokumentong ito sa aking Facebook account, dahil ako po ay nabigyan nito ng mga random, ang tawag ko nga po, puting aso, informante, na sinasabi na si Marcos Jr. ay muntik ng ma-rape noong panahon na ito, noong 2012, noong 2012, pero nung inilabas ko po ang dokumentong yon, ay sinabi ng PIDEA agent, PIDEA chief na si Lazo na ito daw po ay AI generated or fake or gawa-gawa lang using the new technology. Ibig nyo bang sabihin yung AI generated, computer generated? Yes, computer generated, not original, peke, gawa-gawa ni Maharlika. Ito po ba, ginawa ko ba sa tingin niyo? Hindi po. Sa pagkakatanda ko nga po, ako po yan. Kaya lang, meron ho kasi akong dyan sa mga dokumento na nauna nyo nang naipresenta doon sa publiko. Kasi po, meron tayong tinatawag na yung revelation of secret. Sir, bago po tayo dun sa letter ninyo sa kailasot sa Senado at sa Presidente, gusto ko lang pong isa-isa nito mga dokumento na ito. Dito sa cover letter, sir, kasi napansin din po ng netizen nito, kaya pinagdudahan din nila na ito daw ay AI generated. Unang-una po dito, ang address ay magkaiba. Alright? Dito sa pre-operation letter, mapunta muna tayo sa memorandum, yung cover letter na sinasabi ninyo. So, nakalagay dito, for Director IIS. Ano po ba ibig sabihin ng IIS? Remind me. Investigation? Intelligence Investigation Service po. Okay, intelligence. Okay, that's good. So, subject, reported nefarious activities of Maricel Soriano and Maria and Bongbong Marcos, alias Bongit, March 10, 2012. So, natatandaan niyo po itong memorandum na ito. Oh. Okay. Sabi dito sa cover letter, this has reference to the reported nefarious activities of Maricel Soriano and or alias Maria of Unit 46P.
Rizal Tower Building, Rockwell Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos alias Bongit with unknown address. Number 2, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium. Okay? So bago ko tapusin, dito po kasi sa pre-operation report, ang nakalagay po kasi na address dito ay 4C. So, dito sa cover is 46C. Ano po ba talaga ang tamang address? 46C. So, ito po ay typographical lang dito sa Opo, pre-operation report. nangyayari naman po yan. Okay. Alright. So, ituloy ko dito, sir. Yung dito sa cover letter, yung memorandum na. Number 3, nakalagay dito, recommendation approval of the attached pre-operation report / authority to operate, to conduct casing and surveillance, to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Okay, sir. Then, nakapirma po kayo dito. So, sa mga tuwid, hindi po siya AI. So, ang tanong ko, bago po ba isinulat ang memorandum na ito, na nakasaad dito, nakasalaysay, base sa mayroong confidential informant na pumunta sa inyo, ano po ba ang... dalhin niyo po kami dun sa panahon na yon na bago ito tonight, itong memorandum na ito. Ano po ang nangyari? Bago kayo nag-create nitong memorandum na ito? Ganito po yun, ano. Ang usual na ginagawa namin dyan, ini-interview namin yung, kung sino yung agent on case, dun sa, sa confidential informant. Sa kaso niyan, sa pagkakatanda ko, ay kinunan ko ito ng, ng deposition of witness. Kaya ako po siya, nanigurado din ako nung panahon na yon, gawa ng sa bigat ng mga personalidad na ipinakita sa akin na, at yun nga, nangyari, no? Bali, kinunan ko siya ng statement na umabot kami ng gabi. Kinunan ko siya. At yun, matapos doon, ginawa ko yung memo. At kinabukasan nga, no, nung araw na yon, ginawa naman itong pre-ops at saka yung authority to operate para makapagsagawa sana kami ng casing and surveillance. And pati doon sa aking instruction, doon sa confidential informant, for him na makakuha kahit man lang sample o maliit na kung ano man yung makukuha niya na sinasabi niyang powdery substance na ayon sa kanya available dun sa lugar o dun sa area. Kaya yun sana yung mangyayari doon. Kaya yun yung purpose niyang authority to operate saka ng pre-operation report para at least magkaroon ng masunod namin yung presumption of regularity in the performance of our official duties. Para pagpunta doon, pag-deploy ng tao, nandun sa loob, meron kaming pinanghahawakang dokumento na lehitimo yung aming trabaho. Okay. So, nung pumunta po yung informante sa inyo, syempre bilang isang PIDEA agent, hindi naman kayo basta-basta nagpapaniwala na, si ganito, si ganyan, nakita ko, na walang sapat na ebidensya. Nabanggit nyo kanina pictures. Meron po ba kayo natatanda ang mga litrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangalan na artista na si Maricel Soriano at then Senador Marcos Jr., meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant
na pictures na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly nasa nakatago sa PIDEA, PIDEA office? Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung kopya ng affidavit? Wala pa po. Baka parating pa lang. Baka parating pa lang. So gusto ko po, meron pong litrato. Meron pong litrato, wala pong video. Kasi yung pong litrato na yun, nanggaling po doon sa cellphone ng reportee o ng confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento, doon pa lang initially na-convince na ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya doon pa lang sa litrato, no, iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na anak nung makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito, sino ito, sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalanan. Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng pencil pen yung mga muka para, yung kumbaga sa iniingatan niya yung identity. Pero sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na naka-file, na i-file ninyo sa PIDEA ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Opo. Nandoon. Nandun. Natatandaan niyo po ba kung mga ilang pictures yun? Lima? Mga 5 picture. Limang pictures. So, doon po sa mga... Iba't ibang pagkakataon, iba't ibang location. Ayon So, doon when sa you say- confidential. Ayon sa confidential at saka litrato, doon po ba sa litrato, kung babalikan natin, nakikita na may mga sumisinghot More or less 5 yun. So doon po sa litrato, kasi based dito sa report nito, allegedly, frequently seen inhaling white powdery substance. So doon po sa picture na yun, meron silang sinisinghot na white powdery substance. Opo. Wow. Wow.